Ganito kasi siya, Ma'am Beng, oo, Sir Bienvenido, ayan, Ma'am Cheryl. Ganito po kasi ang nangyari, ah. Sabi kasi, Ma'am Elina Garcia, hello po. Sabi kasi, Ma'am Ayamloy, 'no, na meron daw nakumpiskang pera ang ICC noong dinala si Digong sa dahig sakay sa private plane. So ngayon mga kababayan, itong usaping ito ba ay pera sa wallet o pera sa maleta? Kasi mga kababayan, hindi naman po siguro i-praise ng ICC ang mga nakumpiskang pera ni Digong. Kung wallet lang din naman, Diyos ko, bakit naman kung 1,000, 2,000 lang or 100,000 ang laman ng wallet niya? Diyos ko, magkano lang naman yun pag 'di ba? Oo, magkano lang naman yun kung 100,000 lang ang laman ng wallet mo nung dinala ka sa dahig, eh bakit kailangang i-praise? Eh wala naman yang, Diyos ko, magkano lang naman value niyan dun, hindi man makapagbayad ng abogado yan. So sa madaling salita mga kababayan, marami nga talaga, 'di ba? Hello po mga kababayan. Marami nga talaga mga kababayan ang bitbit ni Digong na pera, mali-maleta nga talaga. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, bakit nga ba naman i-praise 'no, ng ICC kung konti lang, kung mali, Diyos ko, kung laman lang din naman ng wallet, kung konti lang bakit ipi-praise pa ng ICC? So ibig sabihin mali-maletang pera mga kababayan, sako-sakong perang bitbit ng lolo nyo. Sako-sakong pera. Ngunit mga kababayan, nagsalita nga itong isa sa mga abogado, mga kababayan, 'no, ng kampo nitong mga ng mga pinatay ni Digong, 'no, defense, 'no, ng mga AGK victims. Nagsalita siya. Hindi man niya sinasabi mga kababayan na mali-maleta ang pera ni Digong or sako-sako, pero kayo na lang po ang umintindi kung bakit gano'n. Ma'am Marimar, meron po, 'no, skip ka po tas balik ka ulit. So ganito po mga kababayan, ito punta tayo sa aking YouTube channel sabi kasi nila walang boses. So ngayon mga kababayan, ganito po ang nangyari. Paano po na-i-praise at bakit pag-aksayahan ng panahon ng ICC yung mga perang nakumpiska, 'no, ni kay Digong nung dinala sa dahig kung 1,000 lang naman, 2,000 lang naman. So ito po mga kababayan, ito naku mga kababayan, Diyos ko, bukilya. Oo, nabukayo mga kababayan, bookingan na. Si Digong pala mga kababayan ang may mali-malitang pera. Bakit? Ito pakinggan natin ito. Pakinggan natin. Ako. Ito ads yan mga kababayan. May ads lang Hmm. Okay, pag-usapan natin yung issue sa ICE. Ganito mga kababayan, 'no? Pakinggan natin yung interview ni Attorney Andres. Ano ba yung pangalan nito? Basta sa ICC siya mga kababayan, defense ng mga biktima ni Digong, yung niya sa tukhang. Oo, so in-interview po ito ng DZMM kung bakit ganito, attorney. Kung maliit lang ang pera, bakit kailangan i-praise? So ibig sabihin malaki ang pera. Mamaya i-explain ko sa inyo 'yan kung bakit nga ba may possibility na mali-maleta or sako-sakong pera ang dala ni Digong or duffel bag. Kasi ganito ICC po, na yung mga nakuhang pera noong pong takpin si former President Duterte nung arestuhin siya. Nung sa airport? Oo. Pina-freeze ng ICC. Ano yung symbolism ba, Yeah. significance? At saka yun lang ba? Pati ba yung ibang assets niya, i-freeze kung pinag-uusapan ito, malaki kaya? Yeah. Alamin natin mula sa common legal representative of the victims, the prosecutor, si Attorney Gilbert Andres. Ay, makakausap po natin yan. 'Di ba mga kababayan, kahit itong mga reporter mismo nagtatanong, bakit kailangan i-praise? Ano ba yung significant amount? So ibig sabihin malaki kaya? Kasi bakit? Kasi mga kababayan,
Bakit gano'n na lang nang i-freeze? At alam niyo mga kababayan, kapag usaping freeze kasi, milyon-milyon po 'yan. Kasi 'di ba dito sa ating bansa, kapagka may mga politician na sangkot sa korapsyon, sangkot sa krimen, 'di ba ipi-freeze yung mga ari-arian, mga asset, mga negosyo, 'di ba? 'Yun yung dahilan. Ngayon mga kababayan, hindi kaya 'yan yung pinalit ng 18 Marines na $2 million? Hindi kaya si Digong ang may dala? O, pakinggan natin Attorney Gilbert, welcome back to Balita Patan, O, sir. How are Gilbert you? Andres. Ayan. Magandang umaga, Peter at Rica. O, alam mo Peter at Rica, mahalaga din yung araw na to, July 1, dahil ito po yung 10th year commemoration po nung pagsimula po ng war on drugs. So actually, masalimuot na commemoration. Meron nga pong program mamayang hapon po sa Bantayog ng mga bayani. Ayun. Hindi- Namiss ko yun Oh, and we really never had a date for when the drug war started or No, but- diba? Actually po yung pag-recon po yung pag-issue ni then PNP Chief Bato Oo. de la Rosa ng Command Memorandum Circular 16-2016, Mhm. otherwise known as Oplan Double Barrel. So Ayun. July 1 po yun. Ayun Okay. yun. So yung memorandum na yon nirelease ng July 1. Yes po. Ayun. Kasi di ba nag-enter into office si Mr. Duterte noong June 30 Opo, po, opo. 2016. Ayun. Ah. Okay na sana Hindi yung natin July naisip 1 yun eh, oo. Maganda na sana yung memories ko ng Oh, July. may ganun Oo nga po, pala. ako din. Oo. Pero ano po ito is also the foundation day of ICC, ano po. So Attorney Gilbert, let's talk about itong pera, no? Dahil nung pumutok itong balita na to, medyo natawa pa ako. Magkano ba pinag-uusapan dito? Why is this such a big deal? Can you talk about that, Attorney, please? Well, I think mas mahalaga po dito yung mga principles at yung mga values po na naka-incorporate sa Rome Statute. Kasi nag-file po ang prosecution ng first at second request po with respect to those materials. Base na rin sa principle ng efficient investigation under Article 54. Yan po yung mga kampangyarihan po ng prosecutor. At in fact, to be frank, kahit po ako, nalaman ko lang po na na-freeze po yung pera na nadala po ni Mr. Duterte. Base na rin po dun sa filing po ng defense. Kasi meron po talaga mga issuances na sa mga parties lang po, either sa prosecution or sa defense lang po pinapaalam. Kaya doon ko lang po talaga nalaman na, and I quote, yung sinabi po nung defense, filing po nila, na the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that had been seized. Okay. Mm. Again, the question would have been, yung bang pinag-uusapan natin, nasa kanyang wallet, nasa kanyang pockets, o maleta? Ayan. Alam mo, Peter at Rica, dyan po ako limitado sa pagsasalita. Kasi Ayan, alam mo naman po, nagkaroon po ng second status conference hearing last week at sabi ng presiding judge, do not speculate. Kaya yun po, hindi po ako pwede mag-speculate kung talagang wallet lang po yun o maleta po siya. Hindi ko. So narinig nyo ang sabi ni Gilbert Andres. So hindi siya pwedeng mag-speculate kung maleta ba daw ang dala or sako-sakong pera or wallet lang. Kasi mga kababayan, nakakapagtaka po. Kung nasa wallet lang ni Digong ang pera, bakit ipipraise? So ibig sabihin, milyon-milyon ang dala. Libo-libo. Sako-sako, mali-maleta. Mga kababayan, ang bit-bit ng lolo nila. Kasi biruin mo, bakit salitang praise? Bakit ipipraise mo? 1,000 pesos ang 1,000 bill? So ibig sabihin mga kababayan, marami nga talaga. So ngayon, ganito ang nangyari. Ang problema lang kasi, ayaw magsalita nitong abogado ng biktima, ng mga victims. Kasi bawal nga naman kasi naka-redacted. O pakinggan natin i-explain ko yan. Masasabi. Oo. Hindi naman po sinabi na i-freeze then all assets ng dating Pangulo, di po ba? Just those in his possession nung siya ay naaresto. Pati daw po yung mga susi, gusto daw pong i-request din.
Now, meron kasing mga materials, ano? Kasi ganito po yung regulasyon po ng registry. Registry po, yung neutral organ ng ICC. Siya po yung nangangalaga po sa detention facility, ano? So kung meron pong daladala ang isang detainee po, syempre, ililista po yun ng registry at hindi po lahat ng madadala ng isang detainee ay pwede niya pong madala dun po sa selda. Oo, ang madadala niya lang yung talagang napaka-personal sa kanya, kagaya po ng kanyang damit, mga brief niya, toothbrush. Pero yung ibang bagay po, ililista po yan para po may inventory at i-safe keeping po ng registry. Kaya yun po yung naging subject po nung request po, yung second request po ng prosecution na bigyan po sila ng access po doon sa mga materials po yun. So ngayon mga kababayan, ganito ang katanungan dyan. Bakit nga ba, ito opinion ko lang to, bakit ko masabi na hindi lang 1,000, hindi lang 1,000 bill, 2,000 bill, or pera lang ni Digong ang dala niya sa wallet? Bakit? Kasi pag sinabi nating salitang praise, marami po yan. So ngayon mga kababayan, kung naalala nyo po, si Digong po ay galing Hong Kong. At kung naalala nyo po, mga kababayan, kaya napasok agad sa isipan ko, mali-maleta ito. Bakit? Sako-sakong pera nila, dala nila ito. Duffel bag ang bitbit ni Digong na sinakay nila sa eroplano papuntang Dahig. Bakit? Kasi noong pumunta si Digong sa Hong Kong, ay nag-file po ito ng asylum sa China. Na kung saan, syempre pag nag-file ka ng asylum, syempre magdala ka ng pera. 'Di ba? Sabi ni Banichi Narciles, na-stress ka kasi hindi ako on point. Mga DDS lang na-stress sa ganyan, hindi nakakagets eh. Oo, DDS lang ang hindi nakakagets as nai-stress kasi matagal ako. Ganito 'yan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, kaya po ako naniniwala na hindi lang po 100,000 ang bitbit ni Digong kasi pumunta siya ng China at pumunta ng Hong Kong, nag-try siyang mag-file ng asylum sa China, tinanggihan siya ng China. Ngayon, sasabihin niyo fake news. GMA News. Ito So, ibig sabihin mga kababayan, kapag pumunta ka ng isang bansa, mag-file ka ng asylum, malamang sa malamang, magbibitbit ka ng maraming pera. Magpa-file ka ng asylum eh. Siyempre, kung naalala ninyo mga kababayan, anong ginawa ni Digong pabalik-balik siya sa Hong Kong sa HSBC? Dito ako nagtatanong mga kababayan, bakit nga ba si Digong pabalik-balik sa Hong Kong sa bangko na HSBC? Anong ginawa ni Digong sa bangko ng Hong Kong? Every year sa HSBC. At bakit siya nag-seek ng asylum sa China ngunit tinanggihan siya? So ibig sabihin, pabalik-balik siya sa Hong Kong, sa HSBC, sa bangko ng Hong Kong, ibig sabihin nagde-deposit siya ng pera. Diba? Eto Duterte, nag-file ng asylum sa China. Eto ibig sabihin, pag nag-file ka ng asylum, bago pa maaresto, pag nag-file ka ng asylum, mga kababayan, syempre may bit-bit ka ng maraming pera. Kasi doon ka na manirahan doon ka natitira. Once na mag-asylum ka doon, hindi mo na makukuha yung pera mo sa Pilipinas, ipipraise yan sa HCBC ba? Or HSBC? Mga kababayan. Eto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido.
Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. So ibig sabihin mga kababayan, tinangka ni Digong mag-file ng or kuha ng asylum sa China. So once na pumunta ka dyan sa isang lugar kahit saan, tapos mag-file ka ng asylum, ibig sabihin may bitbit kang pera. So ngayon nung pumunta sila ng Dahig, napaka-imposible walang mali-malitang perang dala si Digong. Kasi bakit ipipraise ng ICC ang mga nakumpiskang pera sa kanya? HSBC nga. Kaya nga mga kababayan, hindi na ako nagtaka eh. Magkano kaya at gaano kaya kalaking halaga ang nakumpiskate ng ICC kay Digong pagdating sa Dahig, sakay sa private plane? Yan ang tanong ngayon. At paano sila, malaking question yan, masking government, pwedeng paimbestigahan yan. Paano sila nakapagpalusot ng billions of money pambayad kay Kaufman? Ang sabi ni Trillanes at ni De Lima, 140 million a month ang bayad ni Digong kay Kaufman. Paano inilabas ni Digong ang 140 million pesos a month na ibinayad kay Kaufman? Mga anak, paano nila naipuslit ang pera na yan? Saan nila idinala? Alam naman natin. So kung ganun kadali makapagpuslit ng pera, ibig sabihin si Digong may international account. Ganun ang tanong. Bakit hindi imbestigahan ng government yan? Paano na ipuslit ni Digong ang 140 million a month na pambayad kay Kaufman? Paano niya na ipuslit yan? Mga anak. Diba? So dito, napagtanto-tanto ko talaga based sa aking obserbasyon na hindi lang libo o laman ng wallet niya ang nakumpiska ng ICC at pinapraise, kundi milyon-milyon talaga ang dala niya. Imposible kayang maleta or duffel bag ang kanyang bitbit pagsakay niya sa private plane papuntang Dahig. Diba? Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SciWalk. So the question is, how did President Duterte puslit the money and pay to the Kaufman lawyers? Paano nangyari? Ngayon, ang katanungan,
Paano ni Duterte na ibayad ang 140 million, mga kababayan? Paano niya nabayaran si Koopman? So hanggang ngayon pa rin ba, magiging tanga pa rin ba ang mga DDS? Paano nila maipaliwanag yan? Na maskin si Mijaldea, wala nang salita, tikong bibig na at lumipad na ng Los Angeles at nagpagamot na. Tito Boy, paano nangyari? Mga kababayan, paano? Paano ni President Bongbong Marcos hindi inimbestigahan ang naturang pangyayaring yan? Alam naman nating lahat na 140 million per month ang bayad di umano ng dating presidente sa kanyang abogadong si Nicholas Kaufman. Sabi nga mismo ni dating Senator Antonio Trillanes na 140. So paano na ibayad ni Digong yan? Saan siya kumuha ng pera at sinong kasabwat niya na mag-release ng ganyan kalaking pera? Hindi ba po pwedeng imbestigahan ng government yan? Eto 140 million per month, mga kababayan. Ang bayad ni Digong, ni Digong sa kay Kaufman. So paano nangyari, mga kababayan? Totoo ba? Kung marami yung pera na sinurrender ni Alcantara na napuno yung buong lamesa, mas marami yung sahod nito monthly kesa doon sa 110 million na sinuli ni Alcantara. Nakakalula ang pera, di ba? Ngayon ang tanong, saan kinukuha ng mga Duterte yung 110 million o 150 million na yan na sinasahod ni Kaufman? Sa Salin, Digong, parang 33 million lang pera niya. 37. 33 o 38 million. Tapos si Sara, 88 million lang yata yung pera niya. So, ibig sabihin, yung Salin ng dalawang mag-ama, yung kayamanan nila, buong kayamanan nila, ay hindi sapat ipangbayad. Hindi sapat ipangbayad sa isang buwan ni Kaufman. Pero, ang tanong ng kababayan natin, kung hindi sapat yung pera nila sa Salin na kayamanan nila, saan sila kumukuha ng pera na pangbayad dito kay Atty. Kaufman? Yun ang katanungan, sir. Yan ang katanungan. Paano nila nailusot ang milyon-milyong pera na yan? Kasi kung tayo nga, just try to imagine that, mga kababayan, no? Just try to think of this. Kasi kapag pumunta tayo sa abroad, di ba merong limitasyon ang pera na dapat nating i-present sa immigration at saka sa Bureau of Customs. Alam po natin na 10,000 pesos lang po, $10,000 ang pwede nating ilabas. Lalong-lalo na't i-declared pa iyan sa customs at sa immigration. So, paano nangyari? So, nakakapagtaka lang ngayon, mga kababayan, kung bakit i-freeze ng ICC kung pera lang naman sa wallet ni dating Presidente Duterte ang na-confiscate ng ICC nung ito'y ipinadala sa The Hague. Di ba? Diba? 144 million. Ang usapin tungkol sa umano'y mahigit 100 milyong bayad, buwan-buwan kay Kaufman ay patuloy na palaisipan sa marami. Kung ikukumpara sa opisyal na sa... Bakit hindi imbestigahan ni Ombudsman Boying Rimulya yan para mabigyan ng kasagutan yung katanungan ng taong bayan at maaari natin yang i-connect sa impeachment ni Sara. Kasi kung imagine ninyo, kung ipagsama-sama natin ang pera ni Basti,
salin ni Baste, salin ni Pulong, salin ni Sara Duterte, at salin ng kanyang common law wife at yung dati niyang asawa, hindi po aabot sa billions. Pero paano po nabayaran ni Digong ang 1 year, 140 million a month ni Nicholas Kaufman? So kung isuma total natin, ganito po yan mga kababayan, 140 million times 12. So how much? Pakisagot. Saan nila yan kukunin kung ang dineclared ni dating Pangulong Duterte, sorry, naubo tuloy ako. Ganun pala si Karen Davila. 140 million a month. I-times mo sa 12, billions. 37 million lang ang pera niya. How comes? Ahod ng isang dating opisyal ng gobyerno. Napakalaki ng halagang ito kaya maraming nagtatanong kung saan nanggaling ang pondo, personal na ipon ba, tulong ng mga kaalyado o may iba pang pinagmulan. Kasabay nito, Yun. madalas ding binabanggit sa mga diskusyon ang pagtaas ng utang ng bansa noong nakaraang administrasyon, habang may ilang proyektong sinasabing hindi naging matagumpay o nakulangan sa inaasahang resulta ayon sa taong bayan. Dahil dito may mga nagtatanong kung may koneksyon ba ang mga pondong ito sa mga isyung lumalabas ngayon. Nadadagdag pa sa mga tanong ng publiko ang usapin tungkol sa kita ng gobyerno mula sa POGO operations noon. Kung sapat ba ang naging pakinabang ng bansa at kung may posibilidad bang may mga pondong hindi malinaw kung saan napunta. Ano sa palagay nyo? Ang usapin tungkol sa umano'y So yun po yun, mga kababayan. Paano nga naman kahit ako nahihirapan sa paggaya sa boses ni Karen at saka mga kababayan, pati pag-iisip, paano yan nila nakuha at saan nga ba napunta yung 2 billion a month na sabi ni Digong? Etong Pogo, hindi ko talaga ipinasara itong isabong, pati ang Pogo kasi it give us 2 billion a month. Walang pera ang gobyerno, kailangan natin ng pera. Pakinggan natin ang sabi ni Digong, mga kababayan, pakinggan natin, no? Pogo, 2 billion a month. Eto, mga kababayan, 2 billion a month. Yan ang pogo. Yung pogo na yan, malinis yan. Why? Because it gives us 2 billion Saan napunta yan? Yung 2 billion na yan. A month. Kung nag-offer it yan ng almost 6 years, how many billions? 2 billion a month times 12. 24 billion times 6. 24 billion times 6 years. Saan napunta yan? 24 times 6. Mga kababayan. Diba? Kaya hindi na po ako nagtaka kung may na-confiscate ang ICC or International Criminal Court na pera na na-freeze. Diba? 144 billion in 6 years. Saan napunta? Diba? Yun po yun, mga kababayan. So, alam nyo na. Kaya mga kababayan, eto po yung sunod. Kaya takot na takot sila at gusto na gusto nila na mapatalsik si PBBM dahil nanganganib po silang imbestigahan ng Marcos administration itong mga perang ito. Kasi mga kababayan, napakahirap naman po kumuha ka ng abogado sa dahig na hindi ka nagbabayad. Hindi naman siguro pwedeng libre. Mga kababayan, hindi naman siguro pwedeng libre. Ang tanong kasi dyan, baka merong dollar account si Digong. Kasi hindi pa naman kasi na-i-praise
ng Philippine Authority ang pera ni Digong, mga kababayan, kasi hindi naman si Digong convicted sa Philippines. So yung pera ni Digong tuloy-tuloy pa rin. Oo, hindi naman wala naman kaso si Digong sa Pilipinas. May kaso siya sa ICC. So yung pera ni Digong on the flow pa rin. Tuloy-tuloy pa rin mawi-withdraw yan. Eh ang problema ngayon, mga kababayan, ipinapapraise na nga ng ICC. Yung kanyang pera kasi sustain yung pagbabayad niya sa lawyer. Tapos na yung kontrata ni Kaufman, si Highness na naman. So, another payment na naman. Oh,